Naku po, nagulat po ang mga host ng Vox Populi na sila Balatbay sa matinding revelasyon ng 18 Maris na to. Dahil po may mga binanggit po na hindi naman kaalyado mismo ng Pangulong Marcos, kundi sinasabi nila, kumbaga, ka-DDS na rin to no? Actually, hindi naman siya totally DDS, pero ka-DDS na rin. At hindi kahanay doon sa Administrasyon Marcos. Dito mo mapapatunayan talaga na kung saan ang sinasabi ng 18 Maris ay may katotohanan. Kaya nga pinakamaganda, imbestigahan Dahil maraming sangkot na, ang sabi, target lang daw. Ayun may mga binanggit ngayon na senador na hindi naman BBM administrasyon. Ito ba, hindi mo iimbestigahan to? Aba, napakalaking issue nito sa bansang ito. Di ba? Kaya buti na lang nanalo si Senator Rodante Marcoleta dahil siya lang, wala nang iba. Si Senator Rodante Marcoleta lang ang talagang lumalaban ngayon. Wala na. Hindi na pinakikinggan ng lahat. Binabastos na sila lahat. Si Senator Marcoleta, wala siyang pakialam kahit bastusin siya. Basta, i-focus lang doon sa investigasyon. Titira siya, paski religion niya, ang paniniwala ng isang akla, ha? Ang paniniwala niya, 18 Maris daw, INC. Parang gusto niyang palitawin, porket ang 18 Maris ay INC, masama. Diyan siya nagkakamali. Ang INC, lalo mas maganda kung INC ang 18 Maris. Bakit? Mas lalong may pangahawakan siya para magsabi ng katotohanan. Di ba? Kaya itong mga to, pinalalabas sila, yung relihiyon nyo, atupagin nyo. Kasi yung relihiyon nyo, nakakagawa ng masama. Bakit? Ayan ang katunayan, mali-mali ang pera. Ano ba relihiyon ng mga yan? O gusto nyo tirahan ng relihiyon. Di ba? Wala tayong silipan ng religion. Diyan sa mga yan, wala silipan dyan. Wala silipan ng kulay. Wala silipan ng kung anong paniniwala. Dito, pantay-pantay ang mga tao ngayon kung saan dapat investigasyon ang nangingibabaw. Diba? Kaso ayaw ng mga to kasi may mabubuking. O, sige, bakit niya iimbestigahan? Sinungaling yung 18 Maris. Okay, granted, sinungaling. Huwag ng investigasyon. Tama na. Huwag na. Imbitahan mo na lang sa hearing, tanungin na lang. Masama bang tanungin? Masama pa rin. Kapag masama pa rin tanungin ng 18 Maris, isa lang ibig sabihin, may tinatago kayong lahat. Biruin mo, tatanungin lang, ayaw pa? Aba, ibang klase, okay, granted, investigation, ayaw. Kasi baka may malaman. O yung tatanungin na lang, ayaw pa rin? Tatanungin mo na lang, ayaw mo pa rin? Aba, antitindi nyo. Diyan kayo na paghahalataan. Di ho ba? O eto, painggan nyo po to na bagong siniwalat. Eto hindi ako may sabi, sila may sabi nito Magre-react lang tayo. May dagdag ko pa rin po sir doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Maleta rin po yan. Opo sir, mali-malita po. Siguro talaga po yun na marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Grabe. Sir, may picture pa yun Kita nyo Lala ko rin, nag-deliver kami sa Guado, pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Ito kita nyo, part 2 ito, ikalawang bahagi to ng ating talakayan, na talagang dito talaga, consistent talaga sila. Pero hindi na namin alam sir kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung... Tama si Senator Marcoleta na imbestigahan niya si Mark Tiksay at saka si Paul Estrada. Bakit ayaw mo? Bakit di niyo pinatawag? Angkat di na makita yan kung nasa na yan. Di ba? Tama si Senator Marcoleta. Nagpalit ng blue ribbon ang sasama ng mga ugali ng mga to Di ba? Pinalitan si Senator Marcoleta, ang katwirang palitan na si Senator Marcoleta. Ba't di pinalitan? Sige niya, at tanongin kita, ipatawag mo ako sa hearing, Pinky. Sasabihin kita, didibat, i-cross-exam mo ako, i-cross-exam kita, Magkapahiyaan na sa buong Pilipinas. Ba't yung tinanggal si Senator Marcoleta? Bakit? Para daw, kasi ayaw banggitin daw yung mga Duterte. Kaya daw tinanggal si Marcoleta, ayaw, selected lang daw, mga Duterte, ayaw banggitin.
Ayaw banggitin? Ayan na nga, kayo na nga nakaupo, ba't ayaw nyo imbestigahan ng Duterte? Ba't ayaw nyo pa rin? Hawak pa ba na si Seton Marcoleta yak? Ito pa, matindi yak. Ang Madriaga, pinatatakpan nila. Ayaw nila pa imbestigahan ng mga Madriaga. Pinagtatakpan? Kayo nakaupo! Nakakalimot ba kayo? Kayo nasa power! Kayo nakaupo! Gawin yung gusto nyo. Imbitahan nyo si Madriaga pa. Gusto nyo, pakawalan nyo. Imbestigahan nyo. Imbitahan nyo. Pansamantalang palayain nyo. May release order na batas na etc. Gawin nyo lahat ng gusto nyo. Kayo nakaupo eh. Sasabihin ng mga bangag vloggers na kontrolado na si Madriaga nila mga Duterte. Kaya baka daw gurguri. Kayo nakaupo eh. Di ba si Sara nakaupong presidente? Para lumalabas, takip butas daw kay Madriaga, ng tagsutakpan, lahat daw inaano. Kayo nakaupo. Kayo may kapangyarihan. Kayo nagtatakip sa mga 18 Marines. Sabi ni Senator Marcoleta. Kasi kayo may power eh. Di ba? Nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, ano lang, yung hanggang dun may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Okay. Balikan lang po natin yung regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte kasi ito po ay bali-balita na may mga congressman na nakatanggap ng pera galing kay Romualdez or galing kay Saldico para i-impeach si VP Sara Duterte kapalit ng pirma. May ano po ba kayo doon? May experience po kayo doon? Kahit sino po, pwede mong salita. Yung sa gano'n naman, sir, hindi, alam, kami nang nagdi-deliver, nagdadala ng pera, pero yung nagdi-distribute, hindi na namin alam kung para kanino yan. Tingnan mo. Totoo yun. Hindi alam kung para kanino yan. Ito yung magandang imbitahan. Sabi daw, isa-isa tatanungin, takot daw matanong. Baka daw di makasagot. Siyempre, isa-isa mo tatanungin eh. Sige, halimbawa, ito, bigyan kita sample, bigyan kita sample. 8 kayo, mga 10, parang hindi na ito. 10 kayo. Magtatanong ako yung otoridad, tatanong ako. Dinala mo ba si Romualdez ng pera? Sasagot yun, hindi naman talaga eh. Pagbasagot nun, hindi, at sa kabila, hindi rin. At ito, nagdala. Ibig sabihin, salungat na silang dalawa. Kaya ayan ang hirap pag ayaw nila isa-isa. Pwede naman sa hearing isa-isa eh. Kasi may mga bawat isa sa kanila, may mga tasking. Kagaya nito, sabi ni Banatbay, sino sa inyo magsasalita? Ibig sabihin, yung may nakakaalam lang. Hindi po porket sinabi mo, tinanong mo, alam dapat nila. Pag hindi nila alam, cross na. Wala, hindi consistent yung sagot. Mali. Alam ba, ganito? Tanungin ko yung 18 ako magkatanong ikaw number 1, Marine. Dinalan mo ba si Bonoan ng pera? Sir, hindi sir. Ikaw number 2, dinalan mo ba si Bonoan ng pera? Opo sir. Ikaw number 3, hindi po sir. Salungat na kayong 3. Siya nagdala, ikaw hindi. Natural, hindi naman talaga nagdala yun eh. Nagdala talaga yung pangatlo. Ganyan po yan mga yan. Hindi nag-iisip. Alam naman talaga, dapat ang tanong doon ganito, sino sa inyo nagdala kay Bonoan ng pera? Ganon. Hindi tatanungin mo sila isa-isa. Hindi talaga sagot yan. Parang ganito, 8 tao. 8 tao. May 5 doon walang asawa. 5 doon may asawa. Tatanungin mo ba yung may asawa? Ikaw may asawa ka ba? Wala. Yung isa may asawa, tanongin mo, may asawa ka ba? Opo, meron ako. Hindi totoo siya. Sabi mo, ito meron, ito totoo. Ganun ba yon? Gets niyo ako? So, sa madaling salita, Dapat ang tanong dyan, sino sa inyo ang nag-deliver kay ganito? Hindi ko sinasabi deliver kay Bonoan, totoo Sinasakyan ko lang yung sinasabi nila kasi kay Bonoan daw, mamaya nag-deliver daw sila. Ang hindi nyo naman alam kung para saan yun. Kasi confidential yung ginagawa nila yan, mga ganyan eh. Si Mark at Paul na yan ang may alam ko dyan. alam mo, napansin ko lang sa kanila pag sumasagot sila, kung ano lang yung alam nila. Hindi sila nagdadagdag bawas. Tama. Ganun talaga. Tama. Kasi yung iba talaga Iba,
binabawasan yung sinasabi nila o kaya dinadagdagan. Oo, saka madaya, yung sabi ko madaya, magtanong ka batay sa alam nila. Hindi yung sa batay sa gusto mong isagot nila. Alam ba, magtanong ako sa Marin. Marin, ikaw, nagdala ka ba kay BBM ng pera? Ay, hindi po. Oh, wala na. Bakit sa affidavit nyo nagdala kayo? Ikaw, hindi ka pa nagdala. Alam mo yun? Kaya gusto nila isa-isahin cornerin Eh, magpakila mo, hindi naman talaga nagdala yung tinanong mo. Nagdala yung katabi niya. Ba't di mo tanungin? Sila talagang honest kung ano lang yung nalalaman nila. Yes. So baka may tanong ka. Ano po, brother? ito, dahil dito sa mga nilabas nyong to, dahil buong mundo, buong Pilipinas nakatutok sa inyo. Meron na kayo natatanggap na banta o death threat sa inyo? Pwede po bang... Paano nyo ito nilalagpasan? Oo. Huwag yun i-sharing technique nyo, ha? Pero paano ginagawa ninyo? May nag-ano na ba sa inyo? May nagbe-message? May Nakatanggap na ba kayo ng Oo. death threat? Yan. Yes, para sa akin sir, kanina po ng umaga po, bali tumawag yung parents ko sa akin sa Mindanao na may naghahanap sa akin na 3 tao. Inaalam kung saan na daw ang pamilya ko ngayon. At kung kailan ba daw ako nawala doon sa lugar na yon, sa bahay na kinalakihan ko. Sinabi ng, I think, barangay Kagawa doon, na matagal na yun siyang wala dito. Nag-asawa sa malayong lugar, tapos matagal lang hindi umuwi dyan sa lugar na yan. Yun ang sinabi. Nagkakaroon ng investigasyon na kung paano hindi pa forma itong mga to. Kawawa, di ba? Na doon sa kaninang umaga lang po. Pwede pala yon. Pag may kasalanan pala ako, pwede pala ang gawin lang pala ng mga tao ko para hindi ako masangkot. Magpanggap sila na witness sila. Tapos idiin ako kunwari. Tapos babaan nila kredibilidad nila. Kuwari pa iba-iba ng statement. Para sa ganon, walang mag-imbestigan mangyari. Pwede pala yon. Yes. Sino mo po yung may experience na naka-receive ng pagbabanta. pagbabanta or death threat sa inyo? Sir, yung pagbabanta kasi noon na ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka Si Levi Baligod. kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Tignan nyo, akala mo kanila yung gobyerno, papatob tong gobyerno. Pinamamahalaan nyo lang tong gobyernong ito. Pasahod kayo ng taong bayan. Hindi inyo tong gobyernong ito. Paglipas ng 7 o 10 taon, wala na kayo dito. Hindi na kayo nanunungkulo dyan. Maaring hindi na kayo, ang termino nyo wala na. Hindi inyo yan. Huwag nyo ipanumpa yan sa iba. Huwag nyo isumbat sa iba yan. Huwag nyo igawin ipanakot nyo sa iba yan. Di ho ba? Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin. So, Okay. So ito, isa pang tanong meron ba kayong napag-deliver ang cabinet secretary o yung mga secretary ng mga department ng gobyerno? USEC, And mga secretary or USEC, USEC, secretary. aside from mga congressman, Meron po, sir. sino? Si Yusik Bunuan po, sir. Nako po. Hindi ako may sabi niya siya, bunoan Yusik Baylo, Undersecretary, Isa Lambano. Si Secretary Bunuan Yes, sir. ng DPWH. Yes, sir. Baka magkamali, Yusik Secretary o Yusik Anyak. Hindi importante yun. Yan ang kahayagan. Totoo sinasabi niya. Dahil hindi niya alam kung hindi naman posisyon ng titignan dyan Yung pangyayari, nakita Yung umalis na, yung matanda. Yes, sir. Anong kaalaman mo doon? Bali ako po, sir, ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark, Mark Tiksay. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung yung security. So dahil driver, po yung namin, pag nagbababa kami ng Malita, tumutulong na rin po ako. Yung ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam yung isisend sa akin yung location.
Yan, yung location ng AA. Hmm. Yan, ako na bahala mag-mapping papunta ron sa bahay. Sa bahay to ni Bahay Bunuan. ni Yusik Bunuan. Pagsakay po namin, tatanungin po namin yan si Boss Mark, kaninong bahay ba? Kay Yusik Bunuan yan, huwag kami ngay. Kay Secretary Bunuan. Yes, sir. Ah. Binigyan pa nga kami siya ng tagta 3,000 eh. Galante ah. Galante, Ano ba yung diniliver nyo? Ang galante, kuripot ka mo, bili mo maleta, kung sakali totoo man yun ha, maleta dineliver, isang maleta magkano? 35,000, 35 million, bigyan mo tag 1,000, swapang ka naman, sama na ugali mo, swapang pa kayo. Bili mo, bigyan mo 3,000, kahit bigyan mo tigbe 20 million, di ka lugi dyan eh. Paper bag, maleta. Paper bag o Malita maleta? po, sir. 8 malita po. Ha? 8 malita. 8 maleta, tas 3,000 binigay? At least meron. Yung iba walang binibigay eh. Iba ba? Yun, At least meron. sino mo pinakagalante na... Para daw po sa amin, sir. Ha? Para daw po sa amin. For the boys po baga. For the boys. Ah. Sino pa may experience ng galante sa kanila? Sinong galante niya, no? Oo. Pinagdeliveran niyo? Ang nakatanggap pa ng kaya. I mean, aminin natin, di ba? Meron naman ganyan eh, for the boys, tip, di ba? Kung baga, sir, para lang po yun sa amin na nag-deliver. Oo. Yun. Oo. At least honest si sir, di ba? Yes. Hmm. Eto, sa Comelec, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa Comelec at kanino po i-deliver? Saan? Saan Comelec? Bali si chairman ng Comelec. Sino po? Garcia. Ng Comelec po. Garcia. Grabe. Hindi man namin dineliver talaga sa kanya. Ano lang, nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung EA na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, bali dinikit niya lang sa parking. 2 beses po yun na nangyari. Ilang maleta at saka kailan to? Before the election ba? Bago mag-eleksyon at saka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. Apat na. Ibig sabihin, may dayaan nangyari. Kung may maleta, may dayaan nangyari. Sino dyan? Sino ang tinraidor nila? Si Rebillac? Pinababa mo? Hindi ko sasabi may dayaan ha. Baka may dayaan lang. Alamin to, kaya nga mas maganda, ayoko sabihin na may dayaan eh. Ayoko rin sabihin na walang dayaan eh. Ayoko mambintang eh. Mas maganda ka talaga, imbestigahan to eh. Kredibilidad pa rin ba inaano nyo? Yung sinasabi nila, hindi nyo pinapakinggan? Ano ba naman tong Pilipinas na to? Maleta yung down payment. Kaya talaga buti na lang may Senator Dante Marcoleta. Siya lang ang lumalaban ngayon. Tandaan nyo, walang ibang naninindigan ngayon kundi si Senator Dante Marcoleta lang. Oo. Tapos, Akala na naman nila kayang tibagin. Ay, hindi nyo kayang tibagin si Senator Dante Marcoleta. Ako nagsasabi sa inyo. Pakiramdam lang ni Pinky yun. Pakiramdam niya, akala niya napakadami nila. Ni Pinky. Di ba? Akala nila yung mga naghawa ng mga vloggers, katapos na daw ni Marcoleta. Akala nyo lang yun. yung kabuuang bayad, apat ulit. Parang ganun. Tigdadalawa po. Dalawa. Baka yung barbero mo yung mismong personal na barbero mo kakampi ni Senator Marcoleta Ingat ka, baka papangitin yung gupit mo. Medium size. Wala kaya. Medium size. Sir, magkano sa tingin niyo yung isang medium size? Ang laman? Parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun, no? Pag, babalik para lagyan ulit. Sa kanila na po yun. Doon na yun. Sige. Go. Nakikurious ako dun sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga Class A na tinatawag na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung Ang mahalaga Divisoria po. maihatid no? 999, baka buy one take one pa yun. Oo. So, linawin natin, dalawa nung una, na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70.
Plus pagkatapos, 35, 70. So, 140 Oo. ang total. So, ito, how about delivery kay Secretary Anyo at saka Secretary Pangandaman at Secretary Pio Laurel? Meron po ba kayong kaalaman dyan sa mga secretary na to? Mm. Townhouse na yan, sir. Ha? Townhouse po. Sa townhouse, pumupunta sila. Yes po. Meeting nila si boss tapos si speaker. Hindi, pero ka-meeting lang o nag-abot kayo o nagdala kayo ng maleta doon sa sasakyan nila? Hindi kasi mula doon sa may Horizon, sir, may dala na kami ng paper bag. Yung paper bag, pinapasok namin doon sa Unit 8. Tignan mo, ito ba yung nag-iimbento? Imbestigahan nyo. Sina-challenge kayo nito, imbestigahan nyo. Tapos doon din sila meeting. Pagtapos meeting po, paglabas nila, dala na nila yung paper bag. Hindi, pero nakita niyo yung mga sekretary na binanggit ko. Opo, andun sa sa So, kilala ninyo? Opo, sir. Paano ba maging sekretary? Hindi ko alam Oo eh. nga eh. Parang turo-turo lang eh. O, ikaw na. Pumapaldo pala dyan, no? Oo. Alam ko dapat yung kanta sa kanila yung yung Ala, gaano kadalas ang minsan. Parang yan lagi ang Pagkalata naman edad mo. Ayun, so, Sa Quadcom. Ayan, sa Quadcom. Dami, pati Quadcom pala. Grabe. Meron bang nakapag-deliver sa inyo? Yung nakapag-deliver sa House, yung mismo sa Kamara, sa Congress. Sa amin sir, sa team ni boss, halos naman na alam naman na may dala kaming pera, paper bag. So tuwing pumapasok kayo, di ba siyempre pumapasok pa si Zaldico at that time. Chairperson pa siya ng APRO, di ba? Apo. So may bit-bit kayo. Parang fraternity lang chairman ng appropriation. Galing sa Horizon Homes po, ikakarga niya sa sasakyan. Dala-dala na po sa Congress. Tapos iakyat namin doon, yung na po yung mag-distribute. Ano to, maleta o... Yung mic sa niya sa Kapaw, John Paul Estrada, John Paul Estrada ba? Tama? John Lloyd Estrada ba yun? Dapat yan talaga, una pa lang, kung chairman si Senator Marcoleta, pinatawag na yan eh. Kaso hindi, pinalitan nila eh. Kakaba-kaba sila, pinalitan nila si Senator Marcoleta. Paper Paper bag. bag yun po. Paper Yan bag. ang traidor sa Pilipinas, yung mga yan. Yung paano pinalitan si Senator Marcoleta, nagkaisa sila. Yan ang traidor sa Pilipinas. Yan ang tunay na makapili. Bakit? Biruin mo, para sa taong bayan yung gagawin ng isang tao, papalitan mo. Ha? Traidor kayo ng bansa. Ha? Nagkaisa kayo. Hindi nga kayo rektang nagnakaw ng pera, pero kaisa kayo doon sa pagtatakip. Eh di parang ninakaw nyo na yung pera. Walang pinagkaiba yun doon. Nakita mo yung magnanakaw, tumakbo doon. Tapos tinanong ka ng pulis sa tumakbo. Sinabi mo sa kaliwa. Sa kanan tumakbo. Oh, kinampihan mo yung magnanakaw. Di ba? Hindi ka nagnakaw ng pero masahol ka pa doon sa ginawa ng magnanakaw. Di ba? Ano ba? Tumakbo. Yung magnanakaw, nakita mo. Oh, dalawang pinto. Isang kanan, isang kaliwa. Eh yung magnanakaw, pumunta sa kanan. Eh dumating yung pulis yun. Sir, nakita ba sa pumasok yung magnanakaw? Dito sa kaliwa. Eh nasa kanan pumasok, alam mo. Oh, niligaw mo, pinagtakpan mo. Di ba? Masahol ka pa. Anong sabi ng Biblia? Huwag kang sasaksi sa hindi ka di ba? Oh. So, pinapasok nyo, saan nyo pinapasok sa Congress? Pagka inaakyat doon sa opisina ni boss. Hindi, saan kayo dumadaan? Kasi Yung marami daanan helipad yun eh. helipad. Sa helipad, sir. Sa helipad. Sir. Doon Tapos eh. may CCTV doon. Meron, sir. Kasi ito yung VIP, di ba? Yung helipad. Ang dumadaan lang dyan si speaker eh. Tsaka yung mga friends niya. Yes, sir. Di ba? Tapos Pero- diretso yun. So, Pero minsan din sir, doon sa kabila sa 325, kasi dalawa yung opisina ni boss eh. Sabi. Sa 325 din po. gaano kadalas yan? Anong Quadcom po, pag may every na mag-meeting, meron pa kami dadala. Grabe, every nagmi-meeting. Ano yung meeting? Hearing o meeting? So pag may hearing, may bit-bit kayo. Opo. Hindi nyo lang alam kung saan na napupunta. Pagka labas ba ninyo, bit-bit nyo pa rin yun? Hindi na po. Alam ko sa mga member po ng Quadcom po ibibigay. Kaya muna, tanungin natin to Quadcom na kasi gusto natin to eh. Parang mainit ka sa Quadcom. Hindi naman. Tuwing may meeting ang Quadcom o may hearing, ilang maleta, lahat ba sila o panggrupo yung ibinibigay ninyo? Maleta ba?
folder. Paper bag po, individual naman pagbigay sa kanila. Yung iba na hindi na hindi na bibigyan sa townhouse na po. So yung pinapasok ninyong paper bag, 4 million ba o mga 2 million lang? Ano po yung laman ng minimum po 5 to 10 M po. Magkano? 5 to 10 M. Ang isang envelope. Hindi, isang Paper bag. Isang paper bag. Yung expendable 5 to 10 M. envelope, bali 2 M lang yung laman po nun. Envelope 2M lang. Pag medyo malaki paper bag 5M. O, palagay natin 7M. Kunwari, Gaano kadami yun? Yung paper bag? Marami naman po. Marami. Kaya pala sipag nila hearing. Pwede araw-araw. Umapal na pala. Oo nga eh. Ito. How about Senator Escudero, Ligarda, Ayan. Yan sinasabi ko sa inyo, Escudero. Tingnan nyo ha. Erwin Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa Ang Escudero, parang hindi ko alam kung DDS ba yan, no? Pero, biruin mo, nagsabi pa rin yan. kay Senator Ligarda po doon. Ayan, Senator Ligardo. Hindi natin, alam mo, kahit kasama si Pulong dyan, kasama si Sara dyan, wala tayo dapat pagtakpan eh. Para sa lahat to eh, sa bayan to eh. Hindi para kayo ng politiko pagtakpan mo eh. Oo. Yan ang gusto si Senator Marcoleta eh. Kaso yung ginagawa ng matandang chairman na yon, pitatakpan. Ay niya. Batangas. Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to? Senador siya o congresswoman pa na time na to? 2024 po yan, sir. 2024. Senador na. Senador na. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung 2 malita. Ilang beses po yun? Gano'ng kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Dali, 2 maleta? Yes, sir. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium. Sabihin na natin. Siguro baka si Libiste, si Leandro, alam din to. Pero hindi ko, allegedly, hindi ko alam kung anong gagawin niya. Baka siguro lang, sabi ng iba, chismis, kaya daw din malabas yung Libiste file, ay yung Cabral files, baka isa sa mga ganito ka. Kaya abangan natin yung season 2 niya. Nag-post si Libiste ng season 2 eh. Alamin natin. Medium. Medium to, large. 35, 70, Medium po, sir. 70. 999. Bakit hindi, ito, nagtataka lang ako, bakit laging medium hindi large? Mabigat. 3 tao, sir, kung... Tignan mo, tama. 3 tao nagbubuhat, oh. Yung lumabas na picture, AI daw, ba't daw yung maleta, 3 tao pa daw nagbubuhat. Ba, ang bigat ng isang maleta, malaki, 56 million ang laman, o 50 million. Sa isang bundle po, 1 kilo yan na 1.1 something na kilo. Mabigat pa sa 1 kilo ang isang bundle na 1 million. Palagay mo kung 50 million yon, mga kulang-kulang 60 million, 60 kilogram yon. Eh yung maleta, ilang kilo ng maleta? Siguro mga 2 kilogram yung maleta. Oh. Malaki-laki maleta yon. Oh, mga 2 kilogram, siguro mga 60 kilogram yon. Kaya mo buhatin ng 60 kilogram? Ha? Yung isang sako, siguro kargador ka, sanay kang kargador. Pero yung ordinaryong tao ka, hindi ka nagbubuhat ng mabigat, bigla mong buhat ng 60 kilo, mabigat yun. Hindi kaya. Dapat 2, kung mabilis 3. Ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. Medyo ka lang. Tapos, doon po kay Senator Escudero, kasama din po Tingnan mo, namin si DDS yan, mga binabanggit niya. Sipin mo. Saldi noon. December po yun, sir, 2024. Doon sa bahay niya sa New Manila. 4 na malita rin po siya. Grabe. Etong mga nangyayaring, di ba, pinag-uusapan natin yung ginawa ninyo sa Hindi ko sinabing lahat ng delivery nito, totoo Wala ko sinasabing ganyan Sa atin lang, nagre-react lang tayo na imbestigahan to. Para mas malaman yung katotohanan. FBI. Kasi itong paulit-ulit na... Pati kay Bonoan, di ko sinasabing totoo yung kay Bonoan Imbestigahan to para malaman lang totoo. Tinatanong nung time na ini-interview namin si attorney Baligod na baka naman katulad din yan nung kay Gutesa na sa simula lang tapos pag tinakot yung pamilya,
naintindihan natin, ha? Ako, naintindihan ko yung nangyari kay Gutes, ha? Napakahirap nga rin naman. Sabi nga nila, ibash ka na at lahat, gawin na sa'yo lahat, pero pag ang pamilya mo na, tutugo na yung puso mo doon, Diba? Alam natin yan. Pero kayo ba? Kasi yan ang tanong sa amin, Siyempre, di man namin masagot. Kayo po ba, hanggang kailan kayo, at sigurado ba kayo hanggang dulo, itutuloy nyo itong laban na to? Sige po, kahit sino po. Hello sir, para sa amin itong tropa na to sir. Kung anong naumpisahan namin, hanggang dulo na ito. Wala nang iwanan. Grabe. Tatapusin na namin kung sana nga matuldukan na to Kasi Hindi matutuldo ka yan hanggang dyan si Pinky. Tandaan yan. Matutuldo ka niya pag si Senator Marcoleta naupo. Ewan ko pa bakit ayaw nilang tanggalin si Pinky ng mga yan. Ayaw tanggalin nila. Mahal na mahal nila si Pinky. Ibig sabihin, ayaw may mabuko na kaibigan. naumpisa na namin to. Hanggang dulo na ito. Paano sir kung merong mag-Trillanes sa inyo? Malabo. Malabo mangyari. Malabo. Malabo si Medyo Trillanes. ibang breed yun, ano? Ibang Mixed breed yun. Sige po. Meron pa iba? Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Yung ginagawa ni okay. Trillanes. Sa amin nga sir, sa dami-dami naming malita, dinadala kung saan-saan. Kahit 1,000 man lang, kasi 1,000 o 500 na laman yan. Hindi pa kami nakatikim yan na magkuha dyan. Duri mo. Sa dami nun, pwede silang kumuha ng isang maleta, Dok. Sabihin nila, mali namin kung nasaan. Diba? Pero ba't di nila ginawa? Shipping nyo na lang yun. Diba? Pero ito, honest to sa akin lang ako talaga humahanga sa ginawa ninyo. Dahil pwede naman kayo manahimik Pwede naman kayong mabuhay ng mapayapa, di ba? Alam naman natin ang gulo-gulo na ng mundo, pwede kayo mabuhay ng mapayapa, pero nagsalita pa rin kayo. Napakahirap niyan. Ako nga pag nagsasalita, ang dami kong kasong kinaharap paano pa kaya kayo na talagang ang binangga ninyo at talagang detalyado ang sinabi ninyo, talagang kita nyo, ilan na demanda ninyo ngayon. Diba lahat ata ng binanggit ninyo, dinimanda na kayo. Anong nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na tumuloy-tuloy dito sa laban na to? Nagsalita kami sir dahil sa kapakanan po at kinabukasan ng ating bansa. Tama. Lalong-lalo na po sa aming sari-sariling pamilya. At sari-sariling Ginawa ba nila Pinky yan? Nagsalita ba sila para sa kapakanan ng bansa? Hindi. Bagkos, tatakip sila. bayan. Kasi alam na namin na napakatalamak na talaga ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin tuldukan dito, sir. Magtulungan tayo, lalong-lalo na sa mga taong bayan, na suportahan kami kung may suporta kayo sa amin through our emotional o hindi naman kami humingi ng financial, sir, kasi sanay kami sa hirap, sir, sanay kami sa gutom. Simulat sa pula pumasok kami ng military, yun na yung na-train sa amin, sir. Hindi kami tumatanggap ng kung anong offer sa amin, sir. Hindi, nakasuporta ang taong bayan sa inyo. Okay, maraming salamat dito. Suportahan natin to, pati si Senator Rodante Marcoleta. Siya lang po ang pinakatitibag ngayon dito. Wala ako na ibang isip na masahor sa Senado na lalaban. Si Senator Marcoleta lang ang lalaban ngayon. Sabihin ko sa inyo. Yan lang. Kaya nga sabi nila, mahina si Senator Marcoleta, titibagin nila. Hindi nila kayang tibagin si Senator Marcoleta, maniwala kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng tip. Bibigyan ko kayo ng tip. Baka yung hardinero nyo, yung hardinero nyo, kampi kay Senator Rodante Marcoleta. Ganun lang kasimple yun. Alam lang iba dyan yun. No, maraming salamat po sa inyo. Ito, isang masustasyang talakayan, isang matututunan, marami kayong matututunan sa pag-uusap na to. Isang kung saan natatalakay natin ng himay-himay. Lagi kayong mag-ingat, lalo na mga OFW dyan sa Middle East. Paalam sa inyong lahat.